Hannah, isang 15 taong gulang na babae na nakatira kasama ang kanyang ama sa isang liblib na cabin sa kagubatan ng Northern Finland. Nasa labas siya para mangaso ng isang reindeer, at dahan-dahang siyang kumilos papalapit sa hayop. Hinila niya ang kanyang pana, maingat na pumuntirya at umatake, at tinamaan ang reindeer with great precision. Pagkatapos ay mabilis siyang lumapit sa hayop at tinapos na ito. Lumalabas na ang kanyang ama na si Eric ay isang dating CIA operative, na nagsanay sa kanya sa murang edad upang maging isang ekspertong assassin. Kasama sa kanyang pagsasanay ang pag-shoot, hand-to-hand combat, at pagsaulo ng iba't ibang peking pagkakakilanlan na gagamitin niya kapag kinakailangan. Tinuruan din siya ni Eric ng ilang wika para tulungan siyang makipag-usap sa mga tao mula sa iba't ibang bansa. Sa kabila ng kanyang skills, nabuhay si Hannah in isolation at malayo sa anumang modernong lungsod. Kakaunti lang ang kanyang alam tungkol sa outside world, at nakikita ang mga bagay tulad ng cellphone at eroplano na kaakit-akit at kakaiba. Isang gabi, sinabi ni Hannah sa kanyang ama na handa na siyang umalis sa kagubatan at tuklasin ang mundo. Tahimik namang nakinig si Eric, at pagkatapos ay pumunta siya sa isang hidden spot sa labas ng kanilang cabin at kinuha ang isang lumang radio beacon. Ipinakita niya ito sa kanya, at ipinaliwanag na kung i-activate niya ito, si Marisa Wiggler, isang high-ranking CIA officer, ay maaalerto sa kanilang lokasyon. Binalaan niya si Hannah na maaari itong humantong sa isang nakamamatay na komprontasyon, ngunit sa huli ay ipinaubaya na niya kay Hannah ang pagpili. Kinaumagahan, umalis si Eric para mangaso, na nagbigay ng oras kay Hannah para makapag-isip. Pagkatapos pag-isipan ang kanyang mga opsyon, gumawa na siya ng kanyang desisyon at binuksan ang beacon, na nagpadala ng signal kay Marisa. Nang bumalik si Eric at nakitang naka-activate na ang beacon, alam niyang hindi na sila pwedeng umatras. Sa makatuwid, kalmado siyang gumawa ng plano ng kanilang sunod na hakbang. Samantala sa headquarters ng CIA, nakarating kay Marisa ang balita tungkol sa lokasyon ni Eric. Agad niyang tinipon ang kanyang team, at tinanggihan ang mga mungkahi na isangkot ang mga ahensya sa labas tulad ng Interpol. Iginiit niya na ang CIA lamang ang pwedeng humawak sa maselang operasyong ito, at siya mismo ang mamamahala sa misyon. Sa kabilang banda, naghahanda na si Eric na umalis, at sinabihan si Hannah na muli silang magkikita sa Berlin. Pagsapit ng gabi, isang grupo ng mga CIA agent ang sumugod sa cabin, hinuli si Hannah, at dinala siya sa isang secret CIA facility sa Morocco. Ikinulong nila si Hannah sa isang malaking interrogation room, kung saan sinubukan ng isang agent na kumuha ng impormasyon mula sa kanya. Hiniling ni Hannah na makipag-usap ng direkta kay Marisa, ngunit sa halip ay ipinadala nila ang isang babae na kahawig ni Marisa. Ang babaeng ito ay nakasuot ng earpiece at sinasabi niya ang eksaktong inuutos sa kanya. Habang kausap ni Hannah ang impostor, bigla siyang umiyak at lumapit sa mga bisig ng babae. Ang mga gwardya sa labas ng silid, na natatakot na baka gumawa siya ng masama, ay mabilis na sumugod upang pigilan siya. Ngunit bago pa sila makakilos, mabilis na inatake ni Hannah ang lalamunan ng impostor gamit ang isang nakatagong blade. Sa sumunod na kaguluhan, isa-isa niyang pinatumba ang mga bantay. Pagkatapos ay kumuha siya ng sandata at naglakad patungo sa labasan. Hinabol si Hannah sa malamaze na koridor ng pasilidad, ngunit matalino niyang nalampasan ang mga ito. Pumasok siya sa ventilation system, at tahimik na gumapang patungo sa CIA laboratory. Pagkababa sa laboratorio, nakita niya ang isang technician, at tinutukan ito ng baril upang ipakita sa kanya ang daan palabas. Sa sandaling gawin ito, umakyat siya pabalik sa ventilation at nag-navigate siya dito hanggang sa makakita siya ng opening. Nang lumabas si Hannah, na-realize niyang nasa gitna siya ng disyerto. Hindi nagtagal, isang convoy ng military truck ang nagpakita sa lugar at patungo ang mga ito sa kanyang lokasyon. Sinamantala ni Hannah ang pagkakataon sa pamamagitan ng pagsakay sa ilalim ng isa sa mga truck. Samantala sa CIA complex, kinuha ni Marisa ang isang selyadong file mula sa isang secure na safe. Habang tinitingnan ang mga nilalaman nito, bumalik ang kanyang isipan sa isang matagal ng misyon, at naalala ang araw na inutusan siyang patayin ang pamilya ni Eric. Si Eric, ang kanyang asawa na si Johanna at ang batang si Hannah, ay nagmamaneho sa isang kalsada nang tambangan sila ni Marisa, binaril ang kanilang sasakyan at pilit itong pinaalis sa daan. Sa kaguluhan, sinubukang tumakas nina Eric at Johanna sa isang kalapit na kagubatan, ngunit nabaril si Johanna mula sa likuran. Sa kasalukuyan, tinatahak ni Hannah ang disyerto at iniiwasang mahuli. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang naglalakbay na pamilya. Ang anak na babae na si Sophie,
ay inalok siyang sumakay, ngunit tumanggi si Hana at mas piniling ipagpatuloy ang paglalakad. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, narating ni Hana ang isang ilog kung saan naglalaban ng damit ang ilang kababaihan. Palihim siyang nagnakaw ng damit upang baguhin ang kanyang itsura, at pagkatapos ay nagtungo na sa kalapit na bayan. Pagdating doon, sumilong si Hana sa isang sira-sirang hotel na pinamamahalaan ng isang mabait at matandang lalaki na nag-alok sa kanya ng lugar na matutuluyan. Sa loob ng silid, nalula siya sa mga makabagong teknolohiya tulad ng telebisyon, dekuryenteng ilaw, at mga bagay na hindi pa niya nagamit noon. Sa pagkataranta, nagmamadali siyang bumalik sa labas, desperadong makahanap ng pamilyar na lugar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo niyang muli si Sophie at ang kanyang nakababatang kapatid na si Miles. Sa pagkakataong ito, ininsist ni Sophie na tumulong, at nag-aatubili namang sumang-ayon si Hana, nang ma-realize na baka kailanganin niya ng mga kakampi sa hindi pamilyar na mundong ito. Samantala, pumasok si Marisa sa isang bar at nakipagkita kay Isaac, isang former agent na kilala sa kanyang walang awang pamamaraan. Nag-alok si Marisa sa kanya ng pagkakataong lumabas sa pagtatago at makipagtulungan sa kanya para mahuli si Hana. Mabilis namang sumang-ayon si Isaac dahil naiintriga siya sa hamon at pangako ng malaking gantimpala. Sa ibang lugar, lumabas si Eric mula sa karagatan, basang-basa at pagod na pagod. Agad siyang kinumpronta ng dalawang pulis na nagpapatrolya sa baybayin, ngunit pinabagsak sila ni Eric at nagtago sa kalapit na kakahuyan, patungo sa napagkasundoan na tagpuan. Sa isang kalapit na bayan, nakisalo si Hana sa isang simpleng hapunan kasama si Sophie at ang kanyang pamilya, na malugod siyang tinanggap. Kinaumagahan, habang naghahanda na silang umalis para sa kanilang sunod na destinasyon, pumasok si Hana sa likod ng kanilang RV, at nagtago sa kanilang mga bagahe. Samantala sa ibang lugar, kinwestiyon ni Isaac at ng kanyang team ang may-ari ng hotel, na nagpahayag na si Hana ay huling nakita kasama ang pamilya ni Sophie. Inutusan ni Isaac ang kanyang mga tauhan na suriin ang highway, at hindi nagtagal, ang isa sa kanila ay nakita na ang tinutukoy na RV. Kalaunan, huminto ang pamilya ni Sophie sa isang hotel sa gilid ng kalsada upang doon magpahinga para sa gabi. Habang inilalabas ang kanilang mga gamit, lumabas si Hana sa kanyang pinagtataguan, at nagtungo sa swimming pool para uminom. Sa panahong yun, biglang umahon si Sophie mula sa tubig, na labis na ikinagulat ni Hana. Nang ma-realize na nagtago si Hana sa kanilang sasakyan, nangako si Sophie na hindi siya magsusumbong. Pagkatapos ay gumala ang dalawang babae patungo sa foosball table kung saan naglalaro ang isang grupo ng mga kalalakihan. Agad silang nagsimula ng isang usapan, at inimbitahan sila ng mga lalaki na sumakay sa kanilang motor. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Hana ang pakiramdam ng pagiging isang malaya, at inenjoy ang mga oras na nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan. Sa huli, nagtipon sila sa paligid ng isang bonfire, habang nakikinig sa musika sa ilalim ng mga bituin. Kalaunan, si Hana at ang isa sa mga binata ay nag-usap ng mag-isa, at sinubukan nitong halikan siya. Sa pagkagulat at likas na palaban, ibinalibad niya ang lalaki sa lupa. Habang lumalalim ang gabi, si Isaac at ang kanyang team ay dumating sa campsite, at isa-isang sinuri ang mga tent. Saglit silang pumasok sa isang tent kung saan nakita nila si Miles, ang nakababatang kapatid ni Sophie. Nang ma-realize na hindi naman siya mahalaga, nagpatuloy na sila sa paghahanap. Samantala, bumalik sina Hana at Sophie sa tamang oras at hindi napansin na bumalik na sila sa kanilang tent. Sa loob, ang curious na si Sophie ay nagtanong kay Hana kung saan siya nanggaling. Si Hana, na nag-iingat na wag maibunyag ang lahat, ay ipinaliwanag na tumatakbo siya sa mga mapanganib na tao at kailangan niyang pumunta sa Berlin upang mahanap ang kanyang ama. Nang maantig sa kanyang sitwasyon, nagpa siya si Sophie na tulungan siya. Kinaumagahan, sinabi ni Sophie sa kanyang mga magulang ang tungkol kay Hana, kung saan iginiit niyang nakilala niya siya sa hotel, at iminungkahing isama nila siya sa kanilang paglalakbay. Agad naman silang sumang-ayon, pagkatapos ay sumama na si Hana sa kanila, at tahimik na umupo sa passenger seat. Samantala, binisita ni Marisa ang lola ni Hana sa ina at kinausap ito sa kanilang sariling wika. Nang tumanggi ang matanda na magbigay ng anumang impormasyon, mahinahon siyang binaril ni Marisa gamit ang isang silenced pistol, at hindi nag-iwan ng kahit na isang saksi. Sa ibang bahagi ng lungsod, lumabas si Eric sa bus at dumaan sa mataong kalye. Sa panahong yun, agad niyang naramdaman na may sumusunod sa kanya. Habang patungo sa subway station, nakita niya ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga CIA agent.
Gamit ang ilang taon ng kanyang pagsasanay, mahusay silang dinisarmahan ni Eric at pinatumba silang lahat ng hindi man lang pinagpapawisan. Habang papaalis, narinig niya ang isang mensahe sa isa sa kanilang mga radyo na ibinunyag na buhay pa si Marisa at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Sa kabilang banda, nagpapahinga si Hannah sa front seat, ini-enjoy ang natatamasang kalayaan hanggang sa napansin niya ang isang sasakyan na sumusunod sa kanila sa di kalayuan. Kahit na dumating na ang gabi, nasa likod pa rin nila ang sasakyan. Nang huminto ang ina ni Sophie para tingnan ang mapa, huminto rin ang sasakyan sa ginagawa nitong pagbubuntot. Nang maramdaman ang panganib, pinasalamatan ni Hannah si Sophie para sa kanyang kabaitan, pagkatapos ay mabilis na lumabas ng sasakyan. Si Isaac at ang kanyang mga tauhan, na narealize na nakita na sila, ay sinundan ang dalaga sa isang malamaze na shipping container. Sa dilim, na-corner nila si Hannah, ngunit lumaban siya, at gamit ang kanyang galing sa pakikipaglaban, isa-isa niyang pinabagsak ang mga tauhan ni Isaac sa proseso. Si Sophie, na sumusunod kay Hannah dahil sa pag-aalala, ay nasaksihan ng marahas na sagupaan at tumakbo palayo sa labis na pagkagulat. Sa huli, nilabanan ni Hannah ang mga natitirang tauhan bago tumalon sa tubig upang makatakas. Labis itong ikinadismaya ni Isaac kaya't nakaisip siya ng isang bagong plano. Kinuha niya ang pamilya ni Sophie bilang hostage, umaasang magagamit sila bilang kanyang leverage. Sa ibang lugar, nang makatanggap si Marisa ng tawag mula kay Eric sa kanyang tirahan, mabilis niyang sinignalan ng kanyang mga agent na i-track ang tawag. Makalipas ang ilang sandali, binaril ang isang gwardya sa labas ng kanyang bahay, at napagtanto ni Marisa na papalapit na si Eric. Tumalon siya sa likod ng bintana, at muntik nang hindi makatakas. Hindi nagtagal, dumating si Marisa sa shipping yard, kung saan hawak ni Isaac ang pamilya ni Sophie. Kinwestiyon niya sila, at sa ilalim ng pressure, ibinunyag ni Miles na patungo si Hannah sa Berlin upang hanapin ang kanyang ama. Samantala, nakarating si Hannah sa Berlin at nakilala si Martin, isang kakaibang salamangkero at dating kasamahan ni Eric, na nakatira sa isang abandonadong amusement park. Malugod siyang tinanggap ni Martin, nag-alok sa kanya ng pagkain at nag-abot ng isang envelope na may address mula kay Eric. Habang nag-uusap sila, biglang may kumatok sa pinto. Naramdaman ni Martin na merong mali kaya mabilis niyang itinago si Hannah sa isang lihim na compartment sa ilalim ng floorboard. Hindi nagtagal, pilit na pumasok sina Marisa at Isaac, at pinahirapan si Martin habang hinahalughog ang kanyang lugar. Habang nagtatago sa ibaba, tahimik na nakikinig si Hannah sa kanilang pag-uusap. Nalaman niya ang dalawang nakakagulat na katotohanan, ang babaeng pinatay niya kanina ay hindi si Marisa, at si Eric ay hindi ang kanyang biological father. Matapos makatakas sa lugar, pumunta si Hannah sa apartment ng kanyang lola, kung saan muli niyang nakasama si Eric. Sa panahong yun, tinanong niya ito ng direkta kung siya ba ang kanyang tunay na ama. Nagdadalawang isip si Eric ngunit sa huli ay inamin niya din na hindi. Ibinunyag niya na noon pa man ay mahal na mahal niya si Hannah na parang sarili niyang anak, ngunit marami pa siyang kailangang malaman. Ipinaliwanag ni Eric na minsan siyang naging bahagi ng isang covert CIA program na nagre-recruit ng mga buntis na kababaihan mula sa mga abortion clinic, at minamanipula ang DNA ng kanilang hindi pa isinisilang na mga sanggol upang i-enhance ang mga pisikal na kakayahan tulad ng lakas, stamina, reflex, habang pinipigilan ang mga emosyon tulad ng takot at awa. Ang layunin ay lumikha ng isang bagong henerasyon ng mga super soldier, ngunit sa huli ay nabigo ang eksperimento. Kaya nagpa siya ang ahensya na patayin ang lahat ng mga kababaihan at kanilang mga pinag-eksperimentohan na anak. Upang iligtas si Hannah at ang kanyang ina, tumakas si Eric kasama nila, ngunit naabutan sila ni Marisa at pinatay si Johanna. Pagkatapos ay kinuha ni Eric ang batang babae para magtago, at sinanay siya na maging isang malakas na individual. Kalaunan, naputol ang kanilang tense na usapan nang biglang dumating sina Marisa at Isaac. Nang makita ito, mabilis na kumilos si Eric at gumawa ng isang diversion na nagpahintulot kay Hannah na makatakas. Gamit ang bawat kakayahan na meron siya, nakipaglaban siya kay Isaac at sa kanyang mga tauhan. Matapos ang isang matinding labanan, matagumpay niyang napatay si Isaac, ngunit sa huli ay nagawa naman siyang barilin ni Marisa. Kasunod nito, tumakas si Hannah sa isang abandonadong amusement park, ngunit naabutan pa rin siya ni Marisa. Ang sobrang lungkot na si Hannah ay sinubukang mga tuwiran kay Marisa, at nagsusumamong wakasan na ang karahasan. Gayunpaman, tumugon lamang ito sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang balikat. Labis itong ikinagalit ni Hannah, kaya inatake niya si Marisa gamit ang isang makeshift arrow.
Pagkatapos ay hinabol niya ang demonyong babae sa isang napakataas na slide at kinorner siya. Muling sinubukan ni Marisa na maglunsad ng isang palihim na pag-atake, ngunit hindi sinasadyang nadulas siya at nahulog mula sa mataas na slide. Nang makakita ng pagkakataon, kinuha ni Hana ang baril ni Marisa at pinaputukan siya sa malapitan, at dito na nagtatapos ang pelikula.